Isang araw ng June 1942, daan-daang mga eroplano at mahigit isang dosenang mga aircraft carrier at iba pang mga barkong pandigma ang naglabo-labo sa malawak na karagatan upang desisyonan sino ang totoong hari sa Pasipiko. Dito magkaalaman kung hanggang saan ang ibubuga ng United States Armed Forces sa harap ng higanti at mabangis na pananalasa ng Imperial Japan nang sakupin at dominahin ang Asia Pacific. Ngayon, ating himay-himayin ang taktikal at estratehikong mga hakbang ng magkatunggaling military powers na humantong sa dakilang labanan sa Midway. At paanong ang isang gyera ng magkatunggali na daan-daang kilometro ang agwat ay siyang babago sa takbo ng kasaysayan ng World War II. 6 na buwan matapos ang taksil na paglusob sa Pearl Harbor, lubos nang nasakop ng Imperial Japan ang Asian mainland at kalapit na mga isla. Sa kabila nito, di pa rin nakakatulog ng mahimbing ang Japanese military at civilian leadership. Kahit na-knockdown sa Pearl Harbor, di pa rin lubusang na-knockout ng Japan ang US. Alam nila na ang malaking bulto ng mga aircraft carrier ng Amerika ang nakapuslit bago pa man binayo ng mga dive at torpedo bombers ang US Naval Base sa Hawaii noong December 7, 1941. Para kay Admiral Isoroku Yamamoto, ang Marshal Admiral ng Imperial Japanese Navy, ang mga aircraft carrier ng Amerika ang gulugod o backbone ng sandatahang lakas nito. Kapag tuluyang mapulbos ang US Naval Fleet, mapipilitang umatras mula sa Pasipiko ng US at luluhod upang makipagnegosasyon sa Japan. Bagamat sunod-sunod ang swerte ng Japan matapos tirisin ang Pearl Harbor at nasakop ang malaking bahagi ng Asya, nangangamba pa rin si Yamamoto sa malaking kakayahan ng US na rumesbak. Lumakas pa ang alinlangan ni Admiral Yamamoto nang bombahin noong April 1942 ng squadron ni Lieutenant Jimmy Doolittle ang Tokyo at siyang pang mga syudad ng bansang Japan. Ang Doolittle raid na una nating itinampok ay lubos na yumanig sa kumpiyansa ng mga Hapones. Nasa kabila ng kanilang malakas na armada at mahigpit na depensa, nalulusutan pa rin ng mga kalaban ang Japanese home islands. Kaya iminungkahi ni Yamamoto na palawakin pa ang tinatawag na defensive ring ng Japan pasilangan. Mula sa Pilipinas, aabanti pa ang Japan upang sakupin ang mga kapuluan sa Pasipiko na tatayuan ng mga garison. Ang mga ito ang magsisilbing unang line of defense laban sa mga Amerikano. Pero di madali kay Yamamoto na ibenta sa Imperial Japan Military ang kanyang nagiging plano. Nagkaroon kasi ng hidwaan at inggitan sa pagitan ng Imperial Japanese Navy at Imperial Japanese Army. Magkaribal din para sa atensyon ng Emperor Hirohito ang mga opisyal ng Navy at ang mismong opisina ni Yamamoto. Natapos na lamang ang unang quarter ng 1942 ay di pa napaplansya ang planong pagsakop sa Central Pacific. Pinagbigyan lamang ang Admiral noong April 1942 nang magbanta siyang mag-resign. Dagdag pa dito ang mistulang saywar ng epekto ng Doolittle raid para sa mga mamamayan at leader ng Japan. Kaya nagmamaktol na tinanggap ng Imperial Japan ang mungkahi ng Admiral. Balak ni Yamamoto na akitin ang lahat ng mga US aircraft carrier sa isang direktang komprontasyon sa pamamagitan ng paglusob muli sa Pearl Harbor. Nang sa gayon ay makaharap ng mas malaki at malakas na Japanese Navy, ang akala niya ay naghihingalo ng kalaban. Pero natigilan si Yamamoto dahil sa report na lumalaki ang reinforcement ng mga eroplanong bantay sa Pearl Harbor. Dahil dito, binaling niya ang atensyon sa isang tumpok ng maliliit na mga pulo o atoll sa gitna ng Pacific Ocean. Ito ay ang Midway Atoll. Eksaktong nasa gitna ng Asia at North America, ang 620 hektaryang Midway Atoll ay isang mahalagang military outpost ng Amerika bago pa man sumiklab ang digmaan. Nagsimula ang pagtatayo ng mga pasilidad militar sa Midway noong 1940. Pinaspasan pa ito sa mga unang bahagi ng 1941 alinsunod sa deklarasyon ng Midway bilang isang defensive sea area ni US President Franklin D. Roosevelt.
Mahalaga ang lokasyon ng Midway dahil nagsisilbi itong refueling stop ng mga barko at eroplano mula sa US at sa Pearl Harbor na mga 1,300 kilometers ang layo sa Hilagang Kanluran. Kaya kung titingnan, tumpak ang hinagap ni Yamamoto na posibleng didipinsahan talaga ng Amerika ang Midway kung sakaling lusubin ng mga Hapon. Matapos pahintulutan, agad binalangkas ni Yamamoto ang kanyang plano upang gawing bitag laban sa American naval power ang maliit na kapuluan ng Midway. Sa kanyang komplikadong Operation MI, gagamitin ni Yamamoto ang isang malaking armada na binubuo ng pinakamalakas na barkong pandigma ng Japan. Kabilang sa mga ito ang tinatawag na Kido-Butai na binubuo ng mga aircraft carrier ng 1st Carrier Striking Force ni Vice Admiral Chuichi Nagumo, ang Akagi, Kaga, Suryo at Hiryu. Kasali din sa misyon ang 2nd Fleet ni Vice Admiral Nobutake Kondo na siyang maging Midway Invasion Force. Kasabay ng balak ni Yamamoto, umiksena din ang Imperial Japanese Army. Pinabilib ng Army ang Imperial Palace sa plano nitong paglusob sa Aleutian Island sa Alaska bilang unang hakbang sa tuluyang pagsakop sa US mainland. Di man kumbinsido si Yamamoto na magtatagumpay ang Aleutian Operation, sumang-ayon din siya nang hingin ang suporta ng Navy. Sa isip ni Yamamoto, makakatulong din ang Operation AL upang paghiwalayin pa ang nalalabing US naval asset at mas madali itong pulbusin. Kaya ikinasa ang plano na operasyon sa Midway upang tuluyan nang tapusin ang tinik sa lalamunan ng mga Hapon na US Pacific Fleet. Batay sa plano, ang Operation MI ay may 3 bahagi. Babayuhin ng 1st Carrier Fleet ni Nagumo ang air at naval base sa Midway. Kasunod nito, lulusob ang mga barko ng assault force ni Kondo, dala ang 5,000 Japanese Marines na magwawalis sa matitirang US forces matapos ang pambobomba ng carrier planes ni Nagumo. Panghuli, magsasama sina Nagumo at Kondo pati na ang nakasunod na puwersa ni Yamamoto upang banatan ang mangre-reinforce na US carriers. Upang matiyak ang tagumpay tulad ng sa Pearl Harbor, balak ni Yamamoto na tambangan at bulagain ang US Naval Fleet. Kaya iba yung pag-iingat ang kanilang ginagawa upang di maispatan ng mga posibleng US Naval Scout planes habang papalapit sa target na tinawag nila sa codename na AF. Mahigpit na ipinag-utos ni Yamamoto ang pagpatay ng komunikasyon upang di mabulabog ang kanilang posisyon sa mga kalaban. Upang di basta-basta makita ng mga Amerikano, iniutos din ni Yamamoto na magkakaagwat ng ilang daang kilometro ang bawat isa sa 3 task group. Nakakubli sa radio silence, dahan-dahan na naglayag papalapit sa Midway ang Imperial Japanese Navy. Ngunit lingid kay Yamamoto at sa buong IJN, may ibang balak din pala si Admiral Chester Nimitz at ang buong US Naval Force. Gusto rin palang itrap ng US Navy ang mga Hapones. Pinakaalas ng mga kano ay nang mabasa ang ilang bahagi ng Japanese Naval Code. Sa unang bahagi ng 1942, isang impormasyon mula sa pinagtagpi-tagpi na GN-25B Code ang nasagap ng Station Haipo na nakabase sa Hawaii. Ayon pa sa decrypted Japanese code, maglulungsad ng isang malaking operasyon ang mga Hapones sa target na may codename na AF. Malakas ang kutob ni Haipo Commander Joseph Rochefort na Midway ang tinutukoy na target AF. Noong March 1942 kasi, isang Japanese scout plane na nagmamanman malapit sa Midway ang bumato ng impormasyon ukol sa lagay ng panahon malapit sa target AF. Ang problema, ayaw maniwala ng mga nakatataas sa Washington na Midway nga ang target AF. Hinala pa nga ng Naval Top Brass, baka sa Port Moresby, sa Fiji o di ba sa US West Coast ang tinutukoy na Objective AF. Upang kumpirmahin ang hinala ni Rochefort, isang ideya ang nabuo at iminungkahi
ni Captain Wilfred Holmes, isang naval officer at dating manunulat ng submarine adventure stories sa newspaper bago ang digmaan. Ang ginawa ni Holmes ay ganito. Nagpadala siya ng mensahe sa Midway gamit ang submarine cable at inutusan ang mga tao doon na mag-broadcast ng di naka-code na radio message na nagsasabing nasira ang water purification facility ng isla. Sa loob lamang ng isang araw, nakapulot agad ng coded message ang hypo mula sa mga Hapones na nagsasabing kapos sa tubig inumin ang target AF. At bago matapos ang May 1942, ibang karagdagang detalye patungkol sa pag-atake sa Midway ang nalambat ng Station Hypo, pati na ang mismong order of battle ni Yamamoto. Sa ganitong kalagayan, inihanda ni Nimitz ang patibong ng US Navy. Alam na din ng mga kano kung saan at kailan ang pag-atake ng Imperial Japanese Navy, pati na ang lakas ng kanilang kalaban. Nabasa na rin ni Nimitz na dihado ang mga Hapones dahil sa layo ng agwat ng 4 na mga Japanese carriers sa isa't isa. Kaya pinasok na rin niya sa laban ang USS Yorktown, ang aircraft carrier na di pa nga natatapos sa pag-repair matapos mapasabak sa labanan sa Coral Sea 1 buwan lamang ang nakalipas. Natansya na rin ni Nimitz na dahil pinaghiwalay ni Yamamoto ang kanyang mga barko, mas madali na silang tuyugin ng kanyang mga eroplano mula sa Enterprise, Hornet at maging sa Yorktown. Pandagdag pa dito ang Army at Navy aircraft na nakabase sa mismong isla ng Midway. Sa kabila nito, walang kaalam-alam ang IGN na listado na ng US ang kanilang plano. Inihanda ni Nimitz ang patibong laban sa mga Hapones. Hinati niya sa dalawa ang US Naval Fleet. Ang Task Force 17 ni Admiral Frank Fletcher ay may aircraft carrier na Yorktown. Si Rear Admiral Raymond Spruance naman ang namuno sa Task Force 16 kasama ang 2 aircraft carrier na Hornet at Enterprise. Kumbinsido si Yamamoto na nasa bitag na niya ang mga Amerikano. Wala siyang kaalam-alam na may ibang balak ang kanyang mga kaaway. Mga huling bahagi ng May 1942, nagsimulang maglayag mula sa Japan ang isang malaking armada ng IGN upang isakatuparan ang planong pagpulbos sa US naval power sa Central Pacific. Handa na ang malawak na entablado sa gitnang Pasipiko para sa unang pinakamalaking labanan ng mga aircraft carrier, ang labanan sa Midway.